Aisel, sa labas kaming kakain dalawa ni Zainab. Huwag niyo na akong hintayin. We don't care. We're waiting for it. Yildiz, when is Baba coming back? He didn't say anything to us. Busy lang kasi ang babam niyo. Anong gusto mong palabasin, Zera? Sige, halika. Pag-usapan natin to lahat ngayon. Magsalita ka na. I don't have anything to tell you, pero mukhang kailangan mo na magdasal. Huh? Dahil mukhang hindi business trip ito. Because this doesn't look like a business trip. Really? Business trip yon. Please, huwag kayo masyadong mainip. Ngayong naayos ko ng problema mo, aalis na ako. Naiinip lang kami sa paghihintay kung kailan ka aalis, Yildiz. Don't bother talking to her. Just let her be. Oh, hi Kamal. Napadaan ako kaya naisip kong puntahan at bisitahin ka. Okay lang ba? Ganun ba? Sige, pasok ka. Salamat. Kamusta? Ewan ko. Hindi mo alam? Naku, delikado yan. Naguguluhan ako. Nagdesisyon na ako pero hindi ko yata kayang panindigan. Hindi ko na talaga alam. Palagay ko in love ka pa rin. Ayoko na sa kanya. Gusto ko nang bumalik sa dati ang lahat pero hindi nangyayari. Pero Zainab, wala ka namang switch para magawa yun. Kailangan mo ng oras. Parang hindi nakakatulong yung oras. Lagi ko siya nakikita. Alam kong hindi madali. Pero, ang sakit na hindi niya ako pinapansin. Parang wala kaming pinagsamahan. Zainab, alam mo kung ano ang problema mo? Hindi mo matanggap ang mga tao kung sino talaga sila. Dahil nasaktan ako ng sobra. No, di kailangan mong panindigan ang desisyon mo. Sinusubukan ko pero... Di bale, kukuha kita ng kape. Palagyan please ng konting asukal. Sige. Ender, ba't ka nandito? Pumunta lang ako dito because I thought maybe you wanted some company tonight. Alam kong iniisip mo ko. At salamat doon. But, I need some privacy to collect myself tonight. Hindi kita pinipilit. Na-realize mo na ang totoo ngayon, my dear. Sana matauhan ka na at iwan mo na ang babaeng yun, Halit. Anong gusto mong gawin ko? Naguguluhan nga ako. Hindi ko alam kung anong nangyayari. Are you telling me na makikipagbalikan ka pa rin sa babaeng yun? Hindi. Ender, hindi ko pa alam. Halit, after everything that happened, we're back together now. Bakit? Dahil ako ang deserve mo, hindi siya. Paano may tutuloy ang pagsasama niyo ng babaeng lagi ka nang ipinapahiya? Sabihin mo nga sa akin. Ender, just leave. Hindi ko na alam kung bakit hindi ka pa rin sigurado. Gusto ko lang makita mo dahil tinutulungan kita, and that's it. Alam ko na nare-realize mo yun. Pero hindi ko alam kung anong tama dahil nakikita kita araw-araw. Please understand that. Alright, okay. Kalimutan na natin to at wag na nating pag-usapan. Hindi yun ang issue. Masaya akong kasama ka, pero kailangan ko rin isipin ang asawa ko. Halit, are you seriously treating me like a mistress? Do you realize how many months it's been since I got married? Gusto mo makipag-divorce?
at magpakasal ako uli. Sabihin mo nga sa akin. Isipin mo rin ang sarili mo. Anong sasabihin ng iba, ha? Yun lang ang pakialam mo. Wala kang karapatang magalit. Ikaw ang pumunta dito. O sige, aalis na ako. Lalo lang kasi akong nasasaktan sa mga sinasabi mo. Good night. I'll be seeing you at the office. See you. Baka si Yildiz na yan. Mabuti pa umalis na Hindi, ako. diyan ka lang. Ubusin mo na yan. Ay, sawang-sawa na talaga ako sa bahay na yun. Na-miss ko talaga dito. Zeno! Welcome, Abla. Kamusta ka? Nasa loob si Kemal. Si Kemal? Anong ginagawa niya dito? Ano nangyari? Tama na yan. Pasok ka na. Mauuna na ako. Hindi, wag. Ubusin mo muna ang kape mo. O alis na ako para makapag-usap kayo. Sige. Oo nga pala, naihanap na kita ng trabaho. Nakalimutan ko, medyo busy kasi. Ah, talaga? Grabe, ang bilis naman. Kailan mo nahanap? Castral yung pangalan sa Itilier. Ano yung Castral? Bagong restaurant yun na for reservation lang. Paano mo ako nakuha ng trabaho doon? Ginawan ko ng paraan. Simple lang. Alam ko yon pero nagtataka ako paano mo ako nahanap ng trabaho ng ganun kabilis. May kaibigan ako na manager doon kaya ganun kabilis. O, sa Monday ka na magsisimula. Hindi pwede, ang tagal naman kung Monday pa. Yildiz, bakit ka naman nagmamadali? Sasabihin ko para makapagsimula ka na bukas. Salamat. Walang problema. Alis na ako. Hatid na kita. Sige, mag-ingat ka. Sige. Yildiz, Huh. mabuti at magsisimula ka na magtrabaho. Pero hindi alam to ni Halit, di ba? Di kaya magalit yun? Hayaan mo na. Ibang klase ka talaga. Gusto mong pansinin ka ulit ni Halit, di ba? Ayaw mo naman talaga magtrabaho. Anong gagawin ko, Zeynep? Kailangan niya nang bumalik sa bahay. Ito ba ang paraan para mangyari yun? Hindi mo kailangan gawin to. Babalik siya kung mahal ka talaga niya. Mas kilala kong asawa ko, Zeynep. Alam ko ang ginagawa ko. Relax ka lang. Gagawa lang ako ng kape. Dapat akong pinagtimpla mo ng kape at hindi si Kamal. Welcome, Mr. Hakan. Thank you, Mrs. Nasaket. Halika, alis tayo. Saan naman? Well, we can have a few drinks and then talk a little. Okay, tara. Bakit ka nagulat? Teka, magre-ready lang ako. Hindi ba't sinabihan naman kita? Oo nga, pero akala ko wala kang gana kaya nagulat akong pumayag ka. Medyo malungkot ako, pero hindi na ngayon. Alam kong ginawa ko na ang lahat. Kaya okay na ako. Mabuti kung ganon. Sawa na akong ginaganito. Ay, Alihan, di naman yun ganon. Alam mo, wag na nating pag-usapan yun, okay? Sige, kung gusto mo. Magbibihis lang ako, tapos lumabas na tayo. Okay ba yun? Sige, I'll wait for you. Kung naghahanap ka ng trabaho, bakit kay Kemal ka nagtanong? Hay nako, ilang beses ko lang sinabi yan sa'yo, paulit-ulit ka. Dapat lang. Naisip mo ba na tatanungin ka ni Halit kung saan mo yun nakuha? Baka masasante si Kemal. O di dapat hindi niya na ako tinulungan. Kasalanan niya yun kung lagi siyang pumapapel. Pero tingnan mo, tinulungan ka naman niya. Oo, isa pa yun. Dati sunod-sunuran lang siya. May nangyayari siguro sa kanya. Hindi yan totoo, Abla. Wala lang siyang trabaho at pera noon, yun lang. Parehas lang yun, Zeynep. Umaasta siya ng boss kahit driver lang siya. Ugali niya yun. Abla, tinulungan ka na nga niya eh. Pero sana hindi siya matanggal sa trabaho. Kampi ka talaga kay Kemal. Hindi, Abla, sinasabi ko lang na tinulungan ka niya.
Ayoko lang mapahamak siya habang tinutulungan ka. Wala akong pakialam. Marami na akong problema. Ayoko na siyang isipin. Hey, how are you, Hira? Alihan? Meraba. Kumusta, Hira? Okay lang, ikaw? Okay lang. Paalis ka na ba? Are you heading somewhere? Oo, day off ko kasi kaya nagkita kami ng friends ko. Nice. While you're here, why don't you join us? Kailangan ko nang umalis. Siguro next time na lang. O, sige. See you sa office, okay? Sige. See you. Good night. Good night. Good night. Good night. Oh, tatawag na ako ng taxi. Abla? Bakit ka tumutulala dyan? Halika nga dito. Umupo ka muna. Inumin mo na tong lemon tea mo para ma-relax ka. Kaysa nakatayo ka lang dyan. Akala ko magbabalikan na kami ni Halit. Pero as it turns out, hindi pa rin pala. Para ako masisiraan ng ulo. Ano na namang nangyari ngayon, Abla? Hindi pwede. Hindi pwede to, Jenner. Kailangan dispatchahin niyang si Yildiz. And for good. Hindi ko maiintindihan kung bakit hindi pa rin siya iniiwan ni Halit kahit puro na siya kapalpakan. Wala akong masabi. Kasi, naniniwala siyang inosente siya. Ay, naguguluhan siya pero di rin siya sigurado. Iniisip lang niya ang sasabihin ng iba kapag tuluyang naghiwalay na sila. Please naman, Abla. Dapat lang. Kung umasta siya, akala mo para siyang si Haring Solomon na ang dami mga babaeng mga kasama. Dapat maghiwalay na sila. That's going to be his last divorce kung magkakabalikan kami. Huli na. Jenner, akin na ang phone mo. Tatawagin ko si Bulent. Sino si Bulent? Nagalit sa akin si Halit nung nalaman niyang naliligaw siya sa akin. There's no rest for the wicked. Hello? Bulent, darling. Kamusta ka na? Nasa office ba si Halit? Sasabihan ko siya. No need, he's expecting me. Good night, din. Good idea. I thought I would stop by bago ako mag-work. Oh, nice. I'd like some coffee, please. Black coffee kay Mrs. Ender. Halit, darling, inisip ko ang sinabi mo. Tama ka. Hindi magandang madaliin ang mga bagay na ito. At kung kailangan mo ng oras para mag-isip, take your time. I will support you in any way I can. And thank you for understanding. Now let's get back to business. We will start by advertising the hotel. Isang buwan na lang bago mag-opening. Maayos ko na ang plano before that happens. It's gonna have to be out of the box. Jenner will check the budget, but we won't charge you too much. Mabuti yun. Just stay within the budget. Don't worry. Besides, you can't put a price on quality, don't you agree? Basta dapat high-end ang trabaho and always classy. Dapat makita ng lahat ang sophisticated style ni Halit Argun, di ba? What is it? Ender, magiging magaling kang businesswoman. Why are you still surprised? Alam kong kakayanin mo pero hindi ko naisip na tututukan mo ng sobra. Wala ka pang nakikita.
Gagaling ka rin, Halit dear, kapag katrabaho mo ko. Inihintay ka nila. Talaga ba? Yildiz, ikaw naghanap ng trabaho. Sana naman hindi biglang magbago ang isip mo. Hindi naman. Pero buong gabi akong kinulit ni Zeynep. Ay, grabe. Paano kaya kung mali pala to? Huwag mong pilitin ang sarili mo, Yildiz. Hindi. Teka. Hindi pwedeng wala lang akong gagawin, di ba? Ikaw ang bahala. Sige, papasok na ako. Kemal, pwede mo ba akong samahan kausapin yung tao? O sige. Tara. Meron ba? Hi, Mr. Kemal. Kamusta po? Okay lang, ikaw. Okay lang din. Nandito pa si Mr. Typhoon. Alam niyang darating ako. Sasabihan ko siya. Mr. Kemal, in love siguro yun sa'yo. Alam mo, maaari. Sa tingin ko, dahil siguro gwapo ka at maayos ang damit mo, hindi niya alam driver ka. Gwapo pala ako para sa'yo. Hindi, no? Welcome, Kemal. Thank you. Kumusta ka? Okay lang, ikaw. Mabuti. Siya ba yung kaibigan mo? Yildiz, nice to meet you. Welcome, Yildiz. Pwede ka nang magsimula ngayon. Oh, mabuti kung ganun. Gusto ko lang sabihin na hindi ko naman kailangan ng bagong empleyado pero hindi ko matanggihan si Kemal. Thank you very much. Kay Kemal ka magpasalamat, wag sa akin. Thank you. Si Burjo na ang bahala sa schedule mo. Ayusin nyo na lang ang shifts nyo. Nagtrabaho ko sa restaurant doon. Don't worry, ako nang bahala sa lahat. Good luck. Thank you. Kemal, alagaan mo ang sarili mo. Bumisita ka na lang kapag may Sige. oras ka. Paano kayo naging close si Mr. Typhoon? Tinulungan ko siya dati kaya mabait siya sa akin. Paano mo naman siya tinulungan? Tinulungan mo ba siyang tumawid sa kalye? Parang ganon. Huwag mo naman ako masyadong minamalit. Hindi naman tungkol sa pera lahat. Minsan importante rin ang pagiging mabait. Hindi ko naman inaasahang maintindihan mo. Pero di bali na. Hay, ang dami mo namang sinasabi. Sige na, aalis na ako. Sabihan mo na lang ako kung kailangan mo ng tulong. Salamat. Good luck ulit sa'yo. Thank you. Papakita ko sa'yo yung changing room. Sige. Dito tayo. Leslie, pahingi ng painkiller. Anong oras yung meeting? Parating na si Mr. Iray. Pwede na kayo pumunta sa meeting room in 5 minutes. Thank you. Dadaling ko agad. Oh! Hey, bro! Emir, Sorry. Mr. Elian pala. Nagagalit si Zeno pag tinatawag kitang bro. Sabihin mo sa akin, para saan ba yung painkiller? Uminom ka ba kagabi? oh, medyo. Akala ko pa naman pupunta tayo sa club. Sayang naman. Biglaan kasi, alam mo, next time na lang siguro, ha? Sige, bro. I have to go. Mag-enjoy tayo. Zeno! Bakit? Bakit ka ganyan tumingin sa akin? Anong problema? Anong problema ko? Anong problema mo? Bakit ganyan ka sa office, ha? Magkapatid kaming dalawa ni Alehan. Ano sinasabi mo magkapatid? Ako ang kaibigan mo, ako. Dapat sa akin ka kumampi. Sige, naintindihan kita. Galit ka dahil hindi ka pinapansin ni Alehan. Okay. Emir, gusto na talaga kitang patayin, sobra. Oo na. Hindi ko na siya masyadong papansinin. Hindi na kami lalabas gabi-gabi. Once a week na lang. Emir! Bahala ka! Okay. Ito ang magiging office mo. Dito ka magtatrabaho. Sabihin mo kay Mrs. Eifer, kay Mrs. Ender ka magtatrabaho. Sige, boss, sir. This is good. Very nice. This office is big enough for us. I'll call Zara later to help us out. Okay then. Good luck with it. Oh, by the way, I'm going to have a meeting right now. Dito kami mag-uusap. I hope that's okay. Bakit naman hindi? Great. Mag-coffee muna tayo. I'm going to win this. There's no other way to go but up.
Hello? Kemal, nasan ka? On the way na ako sa office. Nandito rin ako. Kamusta pala ang lahat? Nagsimula na magtrabaho si Hildy sa restaurant. Ano? Bakit naman? Oo, nagpatulong siya sa akin. May kaibigan kasi akong manager. Siya ang umayos. Di talaga nag-iisip. Siguro puro hangin lang ang laman ng utak niya. Hindi naman siguro. Alam mo, Kemal, obvious na nagsimulang magtrabaho si Yildiz para balikan siya ni Halit. Pero kahit sabihin mo pa sa kanya, wala pa rin naman mangyayari. Kayo ang bahala. Ngayon, ito ang gagawin mo. Sasabihin mo kay Halit na nagtatrabaho na si Yildiz. He will trust you more if you tell him about this. Dapat, close din kayo ni Yildiz lagi. Ikaw ang tutulong sa mga problema niya. And she'll always confide in you, Kemal. Okay? Okay, sige po. Alright. Bye-bye. Hello, welcome. Oh, thank you. Nasa office ba si Uncle? Hindi pa po siya available. Ay, nako. Leila? Merhaba? Ako si Emir. Pinakilala ka ni Zeynep nung isang araw. Oh yeah, I remember. Hi, Emir. Merhaba? Hinaharap mo ba si Alian? Oo, pero nasa meeting pa daw. Oo. May problema ba? Oo, pinark ko ang kotse ko sa labas. Uh-huh. Pero may nagtow. Magpapatulong sana ako kay Uncle pero nasa meeting pa siya. Oo, wala yun. Relax ka lang. Ako nang bahala. Wala yun. What are we going to do? Relax ka lang. Ako nang bahala. No worries. May tatawagan lang ako. Tapos sasabihan kita. Huwag kang mag-alala. I'll take care of everything. Okay? Sige, thank you. Sige, wait lang. Hintayin mo ko, ha? Sige, thanks. Wait lang. Nasaan si Zeno? May pupuntahan ako eh. Nasa meeting silang lahat. Saan ka pupunta? Kasi tinow yung kotse ni Lila. Tutulungan ko sana siyang kunin. Ganon? Di sige na. Umalis ka na. Pero kasi kailangan ko talaga ng cash para sa kotse eh. Alam mo na. Bro, baka may extra ka dyan. Ayoko kasi siyang pagbayarin. Sige na. Sige, teka lang. Check ko lang, ha? Ayan na. Ayan, kasya na yan. Mukhang kukulangin to. Baka meron ka pang 200 o 300 dyan, bro. Sige na, ngayon lang. Nako, hindi ko inakalang magpapautang ako sa iba pero di bale na. Ayan na. Ayan, kukunin ko na lang kay Alian mamaya. Ang bait mo. Salamat, ha? Mwah. Wala yun. Basta simula ngayon, magpapakabait ka lang para may magandang mangyari sa'yo. Susubukan ko, pero pag hindi umubra, manggugulo na lang ulit ako. May reservation po kayo ng 8 p.m. tonight, sir. Welcome. Thank you. May reservation po ba kayo? Zainab Eren, table for 2. Ready ng table nyo. Hindi ba asawa ni Halit Argun yun? Seryoso ka ba? Anong ginagawa niya dito? Enjoy your meal. Thank you. Sabihin niyo rin sa iba para hindi ako mahirapan. Watch and learn. Welcome. Do you have a reservation? Please follow me. Enjoy your meal. Hi. Hi. Nasa office ba si Mr. Halit? May meeting siya ngayon pero patapos na rin siguro yun. Sabihan mo na lang ako. Sure. Miss Sarah? Hello. Merhaba. Tapusin mo na to bukas. Zara, hello. Ender, you've started working na pala. Oh, you wanna see the office? Wow. Halika, magugustuhan mo yun. Here you go. Wow. Right?
Ang ganda ng office na binigay ni Baba. Oo nga. It's because he knows that we're going to do a great job. Have a seat. Thank you. Alam mo, Ender, motivated talaga ako. Makakatulong tong project na to sa akin. Basta kasama mo ko, walang mangyayari sa'yo. Don't worry about it, Sarah. Tell me, have you already met Kemal? Oo, sa bahay. Nagtatrabaho siya sa company namin dati. I got him as a driver. Balita ko nga. Mabait naman siya, di ba? Well, Ender, para sa akin, medyo rude nga siya. At medyo guwapo din siya, hindi ba? Paano ko malalaman? Di ko nga siya masyadong pinansin. Sabi na nga ba? Anong gusto mong inumin? Coffee na lang. Hello? May balita ako. Wala akong pakialam. Oh yeah. Eh di, ang gawin mo, hintayin mo si Emir at tanungin mo kung saan sila pumunta ni Lila. Ano? Ano sinasabi mo? Nasaan sila? Ano? Ano nangyari? Akala ko ba wala kang pakialam? Kailan pa sila naging close para lumabas magkasama? Nasaan sila? Hindi ko rin alam. Pero ang bilis pala mangyari ng mga bagay dito. Pero huwag ka mag-alala. Hindi naman importante. Tinaw kasi ang kotse ni Lila at kinuha nila ngayon. Lagot tayo. Siguradong lagot tayo. At isa pa, humiram din siya ng konting pera sa akin. Sige, babayaran ko. Huwag kang mag-alala. Hindi ako nag-aalala. Hindi kita sinisingil. Babayaran na lang ni Alehan mamaya. Walang problema. Ano ka ba? Huwag mo sasabihin kay Alehan yun. Bakit ko naman gagawin yun? Ano bang klaseng taon tingin mo sa akin, ha? Hindi ako ganun tao. Naku, napilitan ka tuloy makatrabaho ako ngayon. Pero don't worry, mag-e-enjoy tayong dalawa. Hindi tayo magsasama. Ang gusto ko lang, tumahimik ka. Yun lang ang gusto ko, okay? Okay. Okay, partner. Emir, pahamak ka. Thank you very much. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. Wala yun. At saka, ihatid mo naman ako pabalik sa opisina, di ba? May problema ba? Wala. Okay lang. Masaya ko nga eh. You're so funny. Talaga? Teka, nakakatawa ba? Kasi cute o nakakatawa kasi pangit? It's a bit of both. Okay. Mabuti naman. Good start ba yun? Good start para saan? Para maging magkaibigan tayo. Okay. Gusto mo ba ng rap? Rap? Oo, Donner. Paborito ko yun. Sagot ko na. Sure. Sinamahan mo naman ako, why not? Ayos. Sige, kumana ka na dito. Dito banda? Oo, dyan nga. Okay. Tatawagan ko uli siya. Oo, sige, bilis. The number you have dialed cannot be reached. Please Aba nga try again naman, later. nakapatay ang phone niya. Ang galing talaga. Ang galing talaga. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Leslie, may tumawag ba sa akin? Dumating si Miss Lila habang nasa meeting kayo. Nasaan na siya ngayon? Ewan ko, umalis bigla. Okay, I'll call her. Tulungan mo ako, tulungan mo ako. Anong gagawin natin? Alehan? Alehan? Yes? May importante tayong dapat pag-usapan. Ano yun? Pwede ba tayong mag-usap sa office mo? Sige, let's go. Si Emir talaga, Emir. May problema ko pa tuloy to. Nakakainis ka talaga. Nakakainis ka talaga. The number you have dialed cannot be reached. Oh, Bulent! How are you, darling?
I was curious about what you wanted to speak with me. Dito ko kasi inaasikaso ang business ko. I'm working on a couple of projects with Halit. Halit, dear, look who's here! Bulent? Hindi ko alam na darating ka. I'm here for Ender. We decided to expand our business and Bulent kindly offered to help. Let's not take your time. Bulent, let's go to the office. What would you like to drink, darling? Bye-bye. Tell me, how have you been? Okay. Okay. Mr. Halit, pwede po ba tayong mag-usap? Halika sa office ko. Ano yun, Kemal? Gusto ba mag-day off? Hindi sir, hindi po yun. Nag-isip ako kung dapat kong sabihin sa inyo o hindi. Pero sa tingin ko, dapat niyong malaman. Sige, sabihin mo sa akin ngayon. Sir, si Mrs. Yildiz, Ano? nagsimula na siya magtrabaho ngayon. Totoo ba yung sinasabi mo, Kemal? Opo, sa Castral Restaurant. Nagtatrabaho siya bilang receptionist doon. Receptionist sa restaurant? Ang asawa ko? Opo, sir. Etid mo ako doon ngayon. Sige po, sir. The number you've dialed cannot be reached. Please try again later. Kumusta ka? Oh, Hira! Nandito ka pala. Anong nangyari? Wala, ang gulo lang dito ngayon. Maupo ka. Di bala na, kumusta ka naman dito ngayon? Well, I'm getting used to it. Ikaw? Wala, bahay trabaho lang ako ngayon. Well, bakit hindi tayo mag-dinner mamaya? Let's catch up, Zainab. Sige, Hira. Kailangan ko nga niyan. Hey, bakit hindi niyo ako sinasali? Anong meron? May problema ba? Wala. Everything is under control. Tatawagan daw niya. Mukhang okay lang tayo. May problema ba? Oo, may problema. Pero ginamit ko naman ang utak ko. Bakit ba napaka-OA mo? So, anong plano? Magdi-dinner kami ni Zainab mamaya. Ang boring? Pumunta na lang kaya tayo sa bar. Parang mas mag-i-enjoy tayo kung ganun. Tayo? Bakit? Imbitado ka ba? Mas close na tayo ngayon. Alam mo, na-miss ko na nga makipag-away sa'yo eh. Totoo yan. At saka huwag mong kalimutang sinave ko ang kaibigan mong si Emir sa boss natin. So, sasama ba ako sa inyo o hindi? Mag-decide ka. Okay. Sumama ka na sa amin. Yes! Oh, Hira. Magpahangin muna tayo. Di ako makingay Okay, dito. let's go. Oo, sige, sasama din ako. Ngayon ka ba sasama o mamaya? Pumili ka ng isa. Sige, mamayang gabi na lang. Yan. See you later. Bye-bye! Friends pala kayo. Ang sakit niya sa banks. Welcome, dito po tayo. This is your table. I think I know you from somewhere. Yes, baka kilala niyo ang asawa ko. Asawa ko si Halit Argun. Talaga. Enjoy your meal, ma'am. Thank you. Oh my God. Halit Argun's wife works here. Halika nga. Anong ginagawa mo dito? Nagtatrabaho ko. Halika nga sa labas. Hindi, nagtatrabaho ko. Makinig ka. Sumama ka sa akin. Bilis. Hindi ako sasama. Umalis ka sa bahay nang hindi ka nagsasabi kung saan ka pumunta. Tapos nagtatrabaho ka na lang ng bigla at wala ka nang ginawa kundi pahiyain ako. Halit, huwag mo ko itulid kay Zera. Huwag. Huwag mo akong gagalitin. Sumakay ka na. Bilis! Pagbahisi mo man lang ako. Bilisan mo. Ba't ka nagtatrabaho na hindi mo sinasabi? Sino ka ba sa Hindi tingin ka mo? umuwi. Hindi rin kita matawagan. Anong gusto mong gawin ko? Dapat ay magpapaalam ka muna sa akin.
Yan ang tatandaan mo. Sino tumulong sa'yo? Si GJ, kasama ko sa trabaho dati, tinulungan niya ako. Isang araw lang na ipasok ka agad niya sa trabaho. Ganda yata ang network niya. Hindi ba't umalis ka na lang at iniwan mo ko? Anong gusto mong gawin ko? Dapat naghintay ka na lang sa bahay. Puro ka na lang kapalpakan. May isa na namang problema. Mag-uusap tayo mamaya pag-uwi. Nakakatawa talaga si Janer. Oo nga. Pero sawa na ako sa kanya. Bakit naman? Teka nga lang, kaya ka ba naiinis kanina dahil dun sa Janer na yon? Ano ka ba, Hira? Siyempre hindi siya. Ano ka ba? Ibang kwento pa kung bakit hindi kami magkasundo. Hayaan mo na siya. So, ikwento mo na. Ano nang balita sa'yo? So, ayun na nga. Hindi ko pa siya nakakausap. Lagi ko siyang nakikita pero hindi ko alam kung hihintayin ko siyang mag-first move o hindi. Bakit yun ang nararamdaman mo? What if it doesn't feel the same way? Paano mo malalaman kung di mo subukan? Baka mamaya may feelings din siya sa'yo, pero naghihintay lang din siya. Do you really think so? Oo, bakit hindi? Di ako makapaniwalang sinasabi to ng isang tulad mo. Oof, may point ka nga. At saka, hindi mo naman dapat i-date siya agad. Pwede kayong lumabas muna. At saka ka mag-decide kung gusto mo nga talaga siya. Ganun lang yun. I-invite ko kaya siyang lumabas. Oo. Bakit hindi mo siya yayain mamaya? Sabihin mo lalabas ka kasama ang mga friends mo. Total, nandun naman din tayong lahat. Ay, sa tingin mo gawin ko yun? Oo. Wala namang masama, di ba? Anong Ayan. mawawala sa akin? Ha? Ayan na. Excited ako. Hindi ako makapaniwala sa'yo. Paano mo nagawa to? Ang alin? Hindi ko alam kung bakit ka nagagalit. Pinaglaruan mo ba ako? Di ka man lang nagpaalam sa akin? Pumasok ka sa restaurant na yun para ipahiya ako? Ganun ba? Tapos naghanap ka ng trabaho without my knowledge? Tama na! Kasalanan mo ang lahat ng to. Ikaw ang umipit sa akin sa sitwasyon na to. Kung trinato mo ako ng maayos, nasabi ko sigurong kailangan ni Mama ng pera, pero hindi ko nagawa dahil sa ugali mo. Mahigpit ka kasi sa akin. Anong pinagsasabi mo? Hindi ba't binigay ko naman lahat ng gusto mo? Hindi na tutungkol sa mga damit. Kahit kailan tinanong mo ba ako kung may kailangan ako? Hindi, dahil ayaw mong magkaproblema. May pamilya ako, hindi naman ako sumulpot lang. May pangangailangan din sila. Dapat alam mo na yon. Alam mo naman kung sinong pinakasalan mo, di ba? Dapat pa lang sa simula, hindi mo na ako pinakasalan. Kung magiging ganito ka lang din sa akin. Dapat sinabi mo sa akin. Sino nakaisip nito? Hindi ko masabi, dahil ang hirap mong kausap. Wala na akong choice, kinukulit ako ni Mama tapos ang asawa ko hindi ako binibigyan ng pera. Kaya gumawa ako ng paraan. Masyado akong busy kakaisip na may relasyon kayong dalawa ni Daphne. Ano ba, Yildiz? Wala kaming relasyon ni Daphne. Bakit ka nagsinungaling nung pinuntahan mo siya? Sinabihan ko na si Daphne na layuan ako pero hindi niya naintindihan. Sinabi ko ring layuan na siya. Pero di ka nakinig. Niloko niyo ni Daphne si Ender nung kasal pa kayo, tama ba? Oo. Kadiri ka. Niloloko mo lang pala ako simula nung umpisa. Wala akong sinabi sa'yo dahil ayokong isipin mo pa yon. Ah, talaga? Ang bait mo talaga. Salamat. Kailangan ko ba ba ipaliwanag sa'yo ang nakaraan ko? Tapos na yon. Habang tayong dalawa, hindi ka namin niloko ni Daphne. Baka naman ibang babae. Wala. Iniisip ko nga. Emir! Emir! Huwag ka na tumakas. Halika dito. Hi, kamusta ka? Okay lang ako, thanks. Halika nga. Saan kayo galing ni Lila, ha? Paano pag nalaman ni Alehan? Pinatay mo pa ang phone mo. Bakit? Ang bait naman niya, di ba? Ha? Zainab, mauna na ako. Mamaya na lang, okay? Sige, Hira. Mamaya na lang. Anong meron mamaya? Lalabas kami mamaya. Tara, sama ako. Sasama ka rin? Sige, Sige, see you. see you. Zaino, in love na ako ngayon. Tigilan mo nga ako. Teka, ba't mo ba kami kinukontra porket hindi ka masaya? Makinig ka. Tigilan mo na si Lila. Sige, sige. Hindi ko siya tatawagan. Ah, so kinuha mo pala yung number niya? Siyempre naman. Please naman, huwag mo naman kaming paghiwalayin. Bahala ka na nga, Emir.
Wala na akong pakialam kung ano pang mangyari sa'yo ngayon. Wala akong pakialam kung masasante ka o magulpi ka pa. Wala na talaga akong pakialam. Huwag mong kalimutan kung gaano katindi ang pagmamahal ni Romeo kay Juliet. Alam ko! Mabuti naman. Diyan ka magaling. Anong sinabi mo? Babaliktarin mo pa ako ngayon? Sagutin mo ang tanong ko. Bakit ka kumuha ng trabaho sa restaurant na yon? Ano bang masama doon? Gagawin ko ulit yun kung kailangan. Wala kang sustento sa akin. Hindi mo ko pinagtatrabaho. Hindi mo ko tinatanong kung may kailangan ako o ang pamilya ko. Anong gusto mong gawin ko, Halit? Wala naman akong trust fund na pwede kong pagkuhanan. Kilala mo naman ako. Hindi ako mahihiyang magtrabaho. Halit, parehas tayong may mali. Pero pinatawad na kita. Kasi mahal ko ang asawa ko. Pero mukhang hindi mo ako mapapatawad. Kaya alis na lang ako. Saan ka pupunta? Halika dito. Halika. Hindi ka pwedeng umalis. Hinila ni Mr. Halit si Yildiz at inuwi siya sa bahay. Tapos, Yun lang, nasa bahay na sila ngayon. di ko maintindihan. Nagkabalikan na ba sila? Parang gano'n na nga. Paano nangyari yun? Palagi siyang pinapahiya nun. Kahit nagtrabaho na siya sa restaurant, nakuha pa din siyang patawarin ni Halit? I mean, seryoso ba siya? Nag-aaway silang dalawa sa loob ng kotse nung pauwi na kami. Sinisigawan din siya ni Yildiz. Saan siya kumukuha ng lakas ng loob para gawin yun? Mrs. Ender, sa tingin ko, nagpapakatotoo lang si Yildiz. Hindi siya nahihiyang magtrabaho bilang receptionist kahit asawa niya si Mr. Halit. Sinusubukan niya ang pasensya nito. Sa tingin ko lang po, gusto talaga yun ni Mr. Halit. Hindi niya gusto yun, Kemal. Sigurado ako doon. At ikaw naman, Kemal, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Mrs. Ender, nagtatrabaho lang ako ng maayos. Nakikita ko nga. Nagkabalikan na si Halit at Yildiz ngayon. Ibig sabihin, hindi sapat ang ginawa natin. Hindi pwede to, Kemal. We have to do something about this. We have to break those two apart. Mrs. Ender, alam ko ang ginagawa ko. Maniwala ka, kailangan ko lang ng oras. Sorry, but wala ka ng oras, Kemal. Gawin mo na agad o sasabihin ko ang totoo. Kailangan magalit si Halit kay Yildiz. You must find a reason to attract Yildiz to yourself, Kemal. Sige po, naiintindihan ko. Kaya kong sirain ang relasyon nila kapag sinabi kong kinasal kayo ni Yildiz. Kaso nga lang, it is not enough. Dapat mahuli kayo ni Yildiz. Gusto kong makita mismo ni Halit. Naiintindihan mo ba?